Welcome back to Musicolocal Podcast. This is Alfie, episode 14. Uba na to ang vocalist isa sa mga ludi na kong banda ba. Kaya di ba nimo sila, para sa ako, di mo ba itong isa ka genre? So yeah, siya ang vocalist sa Irrevocable og member po siya sa Sleeping Boy Collective. Ang grupo nga make dreams come true sa atong nasa eksena nga makita na itong mga ludi nga na mga bands nga nasa gawas nga madalan na din sa Pilipinas. So ladies and gentlemen, please help me welcome Linian. Hello. Hello, may hapon. May hapon. Sunsay kabisiyan gaban? Gala ba? Basta Sunday ba? Diya ginaba? Sunday. Kay kusog daw ang sun. Lagi. Sunday. Pero di ba, lately sa Manila, kasi mo tag-ulan, may bagyo sa ata. Pero the last few days, init na. So, okay na. Balik normal na po. Igang na po. Oo, pati po dani ba? Igang, as in, ma-feel gini mong El Nino na dani na. Gabi ka, sad. So, kini, how did you get into music? Kaya pinakasugod yun. Like, nabay musical na-incline bitaw sa inyong family? Long story. So, nung bata pa ko, akong family, ang mga females sa among family kiga-choir sa simbahan. Akong mama, akong lola, akong auntie, mga isa kay gagaw, ga-choir. So, dito po ko, apil po ko. Okay. Ano man nilang ginabuhat? So, mo itong pinaka-first na musical things happening sa life. And then, as I grew up, akong isa ka igagaw. Naminaw na siya mga rock music at that time. Kaya mga, yung mga ipaminaw. Na siya yung mga CD na this mga early 2000s early 2000s mga i-play sa balay na kuan, na mga Blink, okay. Fountains of Wayne, American Rejects, mga nga na batch of artists. So dito ko nagka-idea na, okay, I like this. Marag kani okay ni siya. And then katong high school na ko, akong papa manggod taga Iligan. So balhin mi akong manghod, akong mama. So balik mo Iligan dito sa ilang balay. So before asa man mo sa una before sa Iligan? Ipanganak ko diri sa Manila. Okay. So diri ko tao, then diri ko nag-grow up. And then tong mga second year high school, na transfer na ko sa Santa Fe. Ako nag-school, high school. Dayon, ato na time ang mga senior o guban mga ka-year na ako, mga second year, into music ang mga tao. So, daghan kay mga band fest ato sa una. Sa Iligan? Iligan. Sa school. Sa school ato na mga band fest. Niya, okay, gadala-dalag mga gitara tong mga senior. Cool lagi ni. Lingawa ni. Dayon, ato na time, ako po mga classmates na nabarkada na ako interested po sila into alternative music. So, ato na time po, katong mga banda dudes sa school, utambay po sila sa isa ka praktisanan sa Iligan, ang Fudge, from the Fajardo Brothers, na to sa may atbang sa sanitarium dapit. Basta dito siya dapit. And yeah, after school, dito sila magtambay, dayon, nakuan mi, kung na-inspire me, kita po magbanda po tani. So ato na time dito, mo tamang music dealer, magkuan po sila mga CD dito may makakuha og ng ga-burn sila CD niya puros MP3 ang sulod bitaw. Ayan. Na po yung mga CD na puros music videos. So dito may makakuha source sa music. And then huge influence po tong Fajardo Brothers, sila Kuya Ding Dong o si Kuya Rage. Murag sila ang hub sa Iligan ato na time. Kung nakibanda dito ka mo, kaila kanila. Dayon, ato na time, high school, ga-forma mig banda. Cover jud. Na trip ba? Unsa yung na-cover niya that time? Ito na time. New Found Glory, mga Taking Back Sunday. Wala lang, tripping lang. And yeah, eventually, gabuhat pag own songs, pero wala na siya na record kay
wala ba may resources at that time. Ang mga computer sa una, kaya ng mga tambok pa bitaw ng mga monitors. Wala pa tayong mga yung ng mga audio hardware to na tayo. Mahal pang interface sa mga panahon ba wala pa. Unheard of pa ng mga home recording things at that time. So, high school and then until college, watak-watak ng uban ng mga friends. Lahi nag-school. Pero majority sa IIT. So, dito murag naging active ang among banda ato kay kanang lahi na lagig school niya. Lahi pod kag mga mahimong classmates, lahi pod ng mga friends. So, wala na ko'y activity at that time. And then, katong hapit na ako mag-graduate, nakailan na ako silang Buknoy. So, moto akong nahimong bandmate sa Browse and Bridge at na time. And then, eventually, nakauban na mo si Mikmik sa Satch, sa Loop. At na time, katong high school ko, makakita ko mga promotional material sa Friendster. Na show, nag-gig, nara ko sa balay, kaya di man ko sugtan mo gawas. Ay, magpagig sila sa kuan sa San Miguel na Migapuyo ato. Sa kuan sa Tibanga. Anya na-park. Dito sila magpagig ko sa hayon. Magkana-ana lang ko sa gawas, hoping na makadungog na gagig sila. So wala ka kadug, bawalan magamadug shows na wala, just ko mga college na ko naka-join, maka-watch mga shows sa una. So moto, and then nasa ako, dapit. Nakabanda na ako silang Mikmik, si Boknoy, and then at that time nag-graduate na ako. Shortly after, nagka-idea si Mikmik na mag-form og Indie Iligan. Sa Indie. So kami tong buhat ato. OG sa kuan. Indie Iligan. So at that time, ang word na indie, dili pa siya attached to indie music na genre. At that time, independent lang. Sagol-sagol na mga genre. So, we had our fun times ato, and daghan pod ng mga kids sa IIT and other mga college kids kay murag hub pod ba ng Iligan. Daghan mo ato dire kay mo eskwela niya. After a few years, mahawa na pod. So, daghan pod mga kids ato na nagbanda, and lingaw kayo makakita na nice gabuhat pod sila unting lahat pod ilang music ana. So after ato nibalik na pod ko dire sa Manila kay mag-work na, and then wala ko'y kaila dire. So wala sa mga wala lang trabaho uli, and then ato na time ga-tour na ang Loop dire sa Manila. So sige ato ko, yes no, ay makabisaya na pag gabalik. Wala pa ko'y ka-story na lang. Ato nasa lagi gig sa Black Kings Bar, sarado naman to karon. So natanaw ko dito, and one of their shows, nakailan ako si Tani. Muna sir akong husband karon. So ato na time dating pa and then siya kay mag-formatag banda. So, kay mo kanta man ka anak, dili lang. Pero sa una, sa Iligan ga, kanta na ikaw, laing instruments. Kakanta sa Browse and Bridge na banda. Lahi po mga pop-punk po among sound at that time. Then ako kayo, hindi lang ako magbanda. Tanaw-tanaw rin agad ko. Gi-persuade ko niya, sige na fine, magbanda na to. And then, among bandmates, kay kuha niya kay friend, daghan man siya kaila dire. Mga musicians. So, kauban na mo si Noodle from Nick Dynasty, and now thirds na ilang pangalan. Among drummer is from Beast Jesus na banda. Then among bassist si Ino kay iyang banda po kay Ska. So, weird na combination. Pero it worked. It worked po. Kay lahi-lahi po damong mga trip. And then, nakabuo mag own flavor sa among sound. So, moto yung hitabo. So, irrevocable, na-form ang irrevocable, and then, siguro a few years after pa, na isa ka show, na ang isa ka banda ni Tani, kay daghan man na siya banda sa una, pero siya tabak ba? Tabak version na girl sa kuwan. Pero guitars.
Dayon, dagan kayo siya banda sa una niya. Nasa isa ka banda, nag-open for Nothing na banda. Ang handle sa show ato kay Sleeping Boy. And then, moto akong first na Dangers na nag-tour. Yeah, Sleeping Boy po nang handle ato. So, natanaw ko sa show and then I met some Sleeping Boy na mga na mga people. Anya, ang uban sa ila kay Bisaya. Lalastok ko kay ila. Yes! Dagan niya boy Bisaya sa kuan ni Bunde? Dagan. From, na taga Visayas, na taga Mindanao, na taga North and South Luzon. And then, manto akong pinaka-first na Sleeping Boy na show, Dangers niya. Hardcore sounding sila. Ato na time kay na ko ana-anad bitaw. Mura kong nabungol. Oh shit. Idugay naman ko, wala ka tanaw mga shows. Mura kong nabungol lagi pag muala ang kick drum kay mapush akong lawas bitaw. Shit. Yun. Ito akong first SBC show and then I think second SBC show kato nang Nothing. Nag-open ang banda ni Tani Pulato na time. And then, nasa gawas sa ticket booth, si Tim from Sleeping Boy Pod. And Bisaya po siya. So, nakiktabi ko na, Bisaya ta, asa ka gapuyo, Then, nitabang ko sa booth at that time na ticket ko ato. So, mo to akong OJT sa Sleeping Boy. Nitabang ko. And, wala to. Nahimo na akong ticket ferry sa Sleeping Boy. Andod gawin. So, imo na kuan ganina nga nagbanda ka sa Luzon. Unsay difference ba kanang dako ba imong pag-adjust like pagbanda nimo gikan sa Iligan through Manila or same magyapon wala ba culture shock o ingon na? Definitely lahi ilang culture dire. Pero napoy similarities. Sa Iligan atong gapagig mi sa una among problem kay people won't come on time. Yan ang nag-comment. Sige, butang, 7 ta mag-start, pero 6 ang ibutang sa poster, kay dili na kuan pod, gahuna-huna ko kay, basin ga think ang mga tao sa una, nagamay ramang Iligan, di man ko ma-traffic, di man ko ma-late. Mahawala ko mga 15 minutes before the kuan. Mga bot mga tao, mga 1 hour after the time. Dire na po yung hana. Pero kuan katong pa shows na kami na yung ga-handle sa mga shows. Kuan po nalipay pod kay na murag new batch of people that respect the time. Kabalo sila na dako kayong Manila nya. Kung mag-start ang show 7, mahawak kag balay 6 or 5:30 para dili ka ma-traffic, makaabot pa ka sa kuan. So, na po yung mga line-line na cultures like dili sila ganahan sa una po sa Iligan, dili ganahan mag-first band, mga ingana. Actually, bitaw nga nung katawa ko kay kuan mo good bay. Basta ako wala nga din sa CDO kay namugod ka po yung nanatod ka bay. Jud. Like, di ganahan mag-first band. Nya kami, okay naman mag-first band sa Irrevocable kay murag you can also set the tone of the show. Kung ikaw first band niya, bibo kayo mo di mabibo na po ng mga tao, pero definitely na yung mga shows na first band ka o gamay palagi ang tao, okay lang para human na mamuli na tao. Makakaon na ta, makatanaon na ta, pero out of the way na ang kuan ba ang worry nimo sa night na kami nisunod sa pa ba yung mga anak ko. Adiri po, willing ang mga tao na mag-entrance. Siyempre, kasabot sila na daghan kay logistics involved sa pag-run of shows. Sa una, sa Indie Iligan, usually free shows naman Dobi, ang abang lugar, like, gikan gid sa inyong kagalimang bulsa gid. May time ato sa una, kauban mo nilang make og book sa online na work. Sila may client. So, si Mikmik man gapangita og kuan ato, kliyente ato nya lahi-lahi mig tasks. Ang gubuhat mig websites for people. Nya among kitaon dito, mura po pang kuan na sa rental. Grabe ba?
Cycle ra siya ana. DIY raman ta. So mo to among fundraising gikan sa among kuan sweldo. So sa tawagan irrevocable, di ba unsa may to din yung writing process sa band? Writing process. Usually, mag-start sila himog mga riffs or drum parts. Sila gauna. Sa una, kuan napay time na sa akong old na band, ako yung magbuhat sa structure, sa kanta, kaning ana. So, buhatan na ako lyrics and then dire kay opposite, sila yung mauna. Mauna ang structure sa song, then ako yung magbutang og lyrics after. So, magpasa-pasa ramig parts or sa una katong wala pa'y pandemic, sige mig kuan jam. And then mag-form sila structure mo to. Yeah, ana. So, same gyapon yung throughout the years, di ba, kay magtataod naman po mo sa irrevocable. Same ra ba gyapon yung writing process gyapon sa inyong latest nga EP mo to ba? Katong generational courses. Yes. Yeah. Same ra siya pero ang nag-change ato dili mi kayo maka-jam. Naka-practice kay si Josh ang drummer since pandemic nibalik siya sa San Pablo, Laguna. Layo kayo ni from Manila. So usahay ra siya makaluwas dire. So magkuan kami sa balay, mag-record og parts and then mag-send sa Google Drive. Regular sa agad mga banda may mo ginagibuhat ng pandemic. Tanan man yata. Tanan gyud. So, to nahitabo and then nag-home recording mi ato. Kaya among first record sa home studio man to sa among friend. And then kaning next sa balay ra gi-record niya si Josh lang ang kuan nag-mix and then another friend ang nag-master. So mas super DIY kaning kuan second. Ang akong gibuhatan na kay magkanta-kanta ko sa sulod sa cabinet dito ko magsyagit-syagit. DIY gid eh. Oo. Wala. So after na pa may plano i-release karon na year ago. Hindi karon po ni nga year gi-release right ang inyong EP. February. This year wala pa may plano kay challenging mag-form of kanta karon. Bago na kuan layo mi dili mi kayo ka kuan katapok. So kini kuan na ba niya ang next question eh medyo personal. Kuan kuan mo guna di ba kuan mo si mga husband like kauban mo sa isa ka band si mga husband presa yung giingon ganina na di ba when it comes to kauban nimo imong partner sa banda di ba na may positive na po negatives. So what kini wala ni rag out of curiosity lang kabi curious nga tao ba kuan ba kanang di ba na may dili mo gid puminti ka pa nung like okay mo like it's not always rainbows and butterflies. So ginunsan yung deal like for example na ay gig lugar may ngunana ba alala suda ay kami di ba di ba mag-away actually. So if na yung mga irritation about something kana mabad trip siya kay traffic ana pag abot dito okay then okay lang walang we come here we need to play murag nga among mindset ba na kung nakay kasapot ayaw nakasapot kay motukar na ta pag human okay na magpagawas na tag sa atong mga mga irritation mga angst mga anger pag human sa set kay singot na kay tanan pagawas na namo among mga kuan nakalagot so okay na mi. Pero kung nami away di ba man kayo gaaway so murag separate pud siya na saan man ako pag-explain basta kung naitukar kung may problema malay na ana like na-curious na bugo ki mo usually mo ganong basta kung nagkuhan mo may nag-podcast mo din itong last ubanaw si Ferville ato last itong kami tulod yung taga ato in my story like sa mo katong why do bands break up kauban gay member lagi daw nimo kauban na nimo ang imong partner like kung naiaway say madamay ang banda pero sa inyo grabe ba gay ini sila nga banda like
Basta ang gingon nga, ito dili na to talo-talo. Kuan tinood yun to. Kay, sa inyo, magbibig, dili ta mo mabutang mo ka ng isa ka genre ba? Nanyanina pa naman ibawan yung alay-lay, di mag-influence de. So, dayon, going back ato na kuan. Actually, si Noodle, ato na time, katong bago pa mi na form, nag-worry siya. Hala, uyab mo. O, kunya, magbulag mo. Magbulag kung banda na. Wala man nagtabo. So, okay. So, balik lang sa... How did you guys na i-work out ninyo yung kwan today? Sa inyo sa banda, sa Irrevocable. Like, ang sound? like mo genre din, you seem to guys, na sagol ninyo nga ayos din kayo kwan ba kinalabasan? Atong first few jams, ambot ay sila man sila man maghula-hula sa flow. So, at the first few jams na mong basta first few practice, kuan, marapod ko, nakahon ako na, ayos ay. They know their shit, man. Kanya ako kayo sila, yawa. Di ba kamalumot sa unang kataon na ni. Siguro, if you listen to mixed genres, makabuhat pod kag imong own take on what you want to do or what you want na basta mo na may blender. Yan na. Yan na. Kaya naapoy parts na nako kasabot sa bani punk bani emo bani or sa bani. But at the end na may mo japong cohesive among gibang buhat into a certain song. So I think murag weird siya i-explain. Daghan pag mga banda siguro na maka-experience ani na di mo mabutang sa isa ka genre or description ang sound na inyong ginabuhat. And I think that's okay. So looking back ato na time pod na first time ko kapaminaw og Up Dharma Down, unsa ning nahitabo? Tinood ginabay. Wala ko sabot pero okay, ganahan ani. So looking back at that experience, siguro maingnan pod na ako akong self na okay ra na di man kinahanglan na cookie cutter everything pop punk dapat neck deep pop punk or ingani na pop punk kanyang tunog or something. Dili man murag whatever you create, okay na siya kay mao na imong creative output. So I think mo na to siya. Mo po daw ayusan po din sa inyo like patong naghimo kog intro ani nga podcast. Di mo na ko sila mabutang emo or pop punk ba pero ayos ilang sound ba? Ayos sila banda chadag ilang kay para ako personally mas ganahan ko gingon na kay mo kag mga person gingon mga create kag something new nga. Lahi nga monster ba? Ano bitaw? Wala. Frankenstein na mo sa mga ideas. Mo po yung ayos po. So sa Sleeping Boy Collective, yun sa gini mo like, imo naman itong nakuhan ganina like sugod ka sa ticketing. Like, yun sa gini mo. Ticket lang, ana. So, ang SBC, dili ko founding member sa SBC. So, it has been around since sa bani na form, sa bani na year. Wait lang, nag-abrik og something. 2014? I think 2014. And then, gipangutanan na ako si Tim about it now. Unsa man joy reason nga nung nag-start mo ani. So, ang SBC is generally a homage to a friend na namatay. Ila tong friend. Kanya ana si Tim na kuan daw. Sa una, magkita-kita lang kung naihaya, kung namatay, kung nagasakit ana. So they found a reason na magtapok-tapok ng tanan, natay shows, natay kuan, mga banda-banda na. So mo tong general na kuan reason why we do this. And then nag-start sila local shows. Dili man tanan kuan international na tour ana. Ay mga local shows na po yung mga talks and then na mga fundraising shows. Atong nag-join ko with SBC, daghan-daghan pamig ko na to, local shows. Usually our local shows, mga fundraiser na siya. Na may mga beneficiaries na Golden Gays. Mura siya home for the aged, pero mga kuan, mga gay sila tanan. And then na po beneficiary na mga need for medical care. And then na po
na may beneficiary na shelter for animals. So every local show ato na may reason nga nung gihimo namo siya. Sometimes na po yung mga launch sa mga banda ana. And then ga-conduct pud sila talks sa una. Wala na ako kaabot ani na sila mga discussions sa mga other groups with a lot of different say word ani advocacies dagan advocacies na lahi-lahi ana mo to siya. And then karon nasa mga 60 plus something na yata ang total shows na na-facilitate sa SBC. So these include tours sa mga banda, balag gamay na banda or dako na banda, local shows, non-show events and talks. So yun, mo to siya. Like ako na discover na kung halusans tungod beto sa inyong kwan ba, like wag ko idea on sa halusans sa una, like pagkita nung supposed halus tingin ni sila ba. Then so mao pod nang kuan interesting thing kay bahalag wala na ilhan na banda kung na sila kuan nasa intent na mag-tour. Kay usually ang mga ga-tour kay DIY bands naman pod, so sila kuan silang plane tickets pag jump start sa tour, and then kami, ang mga legs sa mga cities, kami na mag-fund sa ilang flight to the next tour, to the next leg. Depende sa masabutan. Or usahay gate share lang, kung dagan sila kwarta, sila yung provide sa ilang plane fare na mag-hopping sila sa next kuan. So kuan pod, malipay may kay, like what you said, sa Hollow Sands. Wala they don't know them, pero nag-show sila dire, and then na sila new fans, new listeners na ana. So malipay pod mi kay nakatabang mi sa kuan, small bands na gustong mag-tour ana. Ito siya. Ang kuan pod kay when it comes pod sa butang ato, maski pag small bands ikan sa gawas, pero na mag-work something, especially pag musician ka, lagi something pod na makuha pod sa ila ba nga lais lagi talaga gibuhat ba. Wala to halusan sa scale lang dawi sila mabatog kanta, like ma-apply ba din mo sa mga kagingunana ba? Daghan pod personally, majority sa mga bands na among ginakuha wala ko kaila. Ay hala ko makaila if ba ko ay matanaw na ako sila. Hello, yan nagdila music. And it's fun pod na makamit ka og different people with different cultures and different sounds na 'di ba? Ma-expose ka sa nadi ngani sa kuan, ngani na country ana. To makakuan pod. Maka-open og ang tawag ani, influences pod siguro na bag-o ana. So speaking of kuan sa SBC nga, gadala mo maski dili lang gagmay ka banda, pati mga big bands like Movements, right? And sa una po din nga kuan sa Turnover. Ikaw, unsa personally, unsa imong murag butang ito, murag bitog ka ng na imong fangirl moment ba? Siyempre, like, gikilig, uy. Unsa nga bands, like, can you share about anang experiences? Turnover, like I said, ganina, ang mga kuhaon sa SBC, ang mga banda na usually kuhaon sa SBC, di ko kabalo nga na nila. Ang Turnover, I only knew them mga 2015 yata. Kuan nga, album nila, right? Peripheral Vision, best era. Vision. Kanagid ba? Agree. Dayon, katunga na sila ko, Turnover, like, shit! Marag mo na imong first reaction na, marag, makita naman ako ni sa YouTube, paminaw naman nila ako sa akong cellphone, nung ilang mga kanta niya na sila dire. Pag-abot nila, kay, makuan po ni mo, they're just normal people like you and me. And then, kiligon ka, na sila sa mga tabangan, kabalo mo storya. Do you want? Pero, kuan, buutan ka ito sila. Very chill dudes. One of the best, guests na among na-handle. Ang Turnover. Best boys. Lagi. Maski karon ba ilang album like way back 2015, gabi gapon ka influential ba? Maski karon nga year or gabi kayos nga album. So and then sige.
ato na kuan po di ay kato na show that was their biggest show at that time. 800 mi kabuok. Atong ilang first show dire. Asa ka held gani? Sa GT Toyota sa sulod sa UP. Na sila auditorium dito. It's built for talks, mga graduation, mga yana. Murag school kuan jud siya, school auditorium jud siya. Anya ga-show mo dito nga saba kay mga tao. May lagi kay disugot sila, pero karon dili min na kaayo makabook dito kay ever since ng pandemic, gilimit nila ilang venue capacity. So mo to among go-to unta na venue for mga large crowds, pero kuan naman gakat man sila sa ilang venue cap niya, wala pag ibalik sa full capacity, so dili may kabook. And then ato na time mo pud to among biggest show at 20 sa to na year 17 18 mo to among biggest show niya, wala pud mi nag-expect na ang movements plus 1,000 people niya og yung to na Lord. So, memorable, milestone to siya, ang turnover na show for us and for them. Until karon, in good relations man pod mi sa band niya. Kadumdum pa sila sa amo na pag na Manila show, mag-reach out sila na, uy, na may Manila show, ani. Dayon. Kami, controversial na. Ding, ding, ding. Of course, napod sila yung mga agents and yung mga management, and they always have they sometimes pick the best deal for them. So, wala na naman sila nakuha kay lahi naman og priorities ang ilang management. At tong second time na sila dire, they wanted to try a festival. So, dili man may ka-festival, so sa The Rest Is Noise sila. Good friends man pod mi sa The Rest Is Noise na crew. And then ato na time na may ato pod sa backstage, nag-hangout mi sa band. Ato na time na may sa kilid, na taon na festival na sila. Maka-happy pod na they're growing, they're having a new path na pod na nami didto to sa sugod sa Philippine audience. Char. So before tayo padayon, basa sa dito sa comment section. Wow, may comment. So, na si Mark sa Calm Lake Records. Ano siya? Yes. Hi, Mark. Hello, Mark. Hi, Mark. Nagbibisaya ako. Bala ka na mag-intindi. Walang subtitles. Ana si J. Cruz. Sorry, guys. Kailangan ko nilinyan. Like, before nagsagod podcast, saan mo natin ni mag-Bisaya ta, mag-Tagalog. Bala kayo. Mag-Bisaya ka ta. Patay mo buhat. So, si Pancho Trinidad, napabadoy tickets. May tickets pa ba? Ang may tickets pa ba, na mo siyang running joke. Atong turnover, pinaka-first na turnover, kay na-sold out siya in a matter of 15 minutes or less. So, daghan ga-scramble ato na tayo. May ticket pa ba? May ticket pa ba mo? Repetitive question of the month for a few months after. So, nahimo na siyang joke, pero may na, if na-show, may ticket pa ba? Wala sa joke. So, tama pa natin sa payline comments doon eh. So, si Mark, medyo maintindihan naman ito niya daw. Bagay. Ako nabantayan mo bagay na yung mga Bisaya word gawin na masabtan na sa Tagalog. Sige, mabot na panahon, masabtan na ito. So, sige, padayon ta. So, sa Sleeping Boy, ikaw personally, unsay gusto pa nimo nga makita nimo nga bands live nga madala din sa PH? Ang wood lang. Daghan man pud ko yung mga bands na gusto makita, pero it surprises me sometimes na di ito sa radar ani na banda. Ang ang Prince Daddy and the Hyena, kapaminaw ko ani nila, na discover na ako sila a few years ago.
Nag-Spotify ako baga. Ang tawag shuffle. Anya, galimpyo kog CR ato na tayo. Ako cellphone kay nasa layo. Nagkatangtang kog gloves. Unsa ni nga banda? Layo sa niyo. Moto Prince Daddy and the Hyena, and now we're hosting them sa September 15. Tama ba? Wait lang ba? Simpatyon ko sa akong mga kauban. Tama. Okay. September 15. So, like that, murag wa ko ga-expect na makuha na mo sila. So, unsa ba akong dream band? Human namang turnover, human namang movements. Siguro hotelier. Isa pa ba? The Wonder Years. Ay, kanabay. Hila ko, anak, Jud. Pwede na ako mag-retire. Siguro. Isa pa ba? It's hard to say. Kaya yung uban na banda na akong ganahan, inactive naman. So, siguro, kato na lang. Sila. Dili siya lisod like magkuag ko nga band sa dalon din sa kwan? Lisod siya. So, siguro ang sabi yung word ang for showgoers, ila sigurong huna-hunaon. Come to Cebu, come to Mindanao, ana. So, it's easy to say that. Sa una, yung anak ko na, lain na nasa Manila naman tanan. Kaya sa una, papalit pa kong plane ticket. Katong na pa ako sa Iligan ba? Papalit pa kong plane ticket, magtigong pa ako gamay, kay mga ko dire, tanaw ko ang show sa Pulp. Gatanaw may show sa Pulp sa una, Bazooka Rocks. Bazooka Rocks ba? Ayan ka na. Chunk ka kumadam-duman, ana. Dayon, as a showgoer, dili ni mo kaayo makita ang logistics involved sa pag-run og shows and tours. And ang among challenge kay scheduling, if nasa lay tour, usually mag-abang ang word na abang sa Tagalog. Okay, gilahin mo ng abang sa Bisaya. Magatang sa aguan. Magatang. Sa ato magatang. Magatang mig schedule if na sila announcement for Australia or Japan. Kaya mo man ay duol sa ato. And then if na kani sa mga big bands niya kanang dili contact sa amo kami mo contact sa ila na if possible ba na gustong mag Southeast Asia tour. So if na mo Japan or Australia kay before after sa ilang plant tour. So mag-offer mi og tour sa ila, and we also contact other promoters sa Singapore, sa Indonesia. Itong among mga contacts sa circuit sa Southeast Asia. And then months na siya. Sige, back and forth sa email na. We'll check the venue, we'll check the offer, usahay mo dayon, usahay dili, usahay mag-stall lang siya for a few months, mag-follow up me, di madayon or madayon man siya, So, there's lots of planning, Jud, involved. Mo na yung pinakalisod na kuan. And then, if mabook na, ang next na po na pinakalisod, ang ticketing, lalo na pag daghan kayo, kay DIY naman po ng SBC. So, among infrastructure for ticketing, gibuhatan na siya sa isa ka tao. So, shout out Banting, among hamperman. So, muna siya among IT guy, and then gibuhatan na siyang mga scripts sa Google Google Scripts. And then, automation, and mag-check mig payments manually one by one. Kay wala man may gateway na payment platform. So, mag-check pirming mga resibo, mag-approve og kuan, ngani. So, pag big show, mahurot jud imong oras. Atong turnover, birthday na ako, ga-check ko kuan, payment, yes. Confirm, payment, yes. Naka-computer ko sa balay, go check ang payment, narami sa gawas, ga cellphone lagi hapon ko, gatan-og spreadsheet, payment. Luya. Happy birthday. Sige. Happy birthday. Sige.
Dayon, mo to ang next phase sa kalisod niya. Next phase na pod sa kalisod pag nana sila. Oo. Usually yung touring party mga 5 people. Sahay daghan kayo. Ka-experience may mga 10 yata. Apel pa man crew, di ba? Apay. Pero usually ang band lang or plus one na manager or plus one na kuan nila tech or something. Kanya pinaka-stressful pod sa among team katong magtagbo sa airport. Kay usahay magpili silang flights na alanganan kay oras makadlawon. Kunya or kuan or rush hour, and then shout out din sa Sundo Gang. So sila gatagbo sa airport niya adto sa kuan adto sa venue. And then if magkuan na mag-relax na if makaabot na sila sa venue kay murag wala na may masyado yung stress. And then after the show, ang next na pod na stress na maabot kay nalugi ba ta or natay ko? Dapat itapal ani or nabawi ra sa mga ticket ana. So mo to yung cycle. And after a few days, kapoy naman yan. Magkuan na pod sila. Nalapod tay bagong kuan. Tuyok na pod yung cycle. Wait, when it comes naman sa bands, like dili ba sila like particular when it comes to amps or drums? Like, di ba, hindi naman sila gadala po instruments like sa tour nila dito sa US? Or napod na sila ihatag na rider. So, if they prefer these kinds of amps, so we try our best na ma-provide to sa ila. Pero if super specific na jud, nya dili na mo siya ma-provide, we make do with what we have. So, si Tani po, daghan po siya mga amps and cabs. And napod me friends from Counterflow. Hello, Counterflow. And Still Ill na magpahulam of gamit sa high. Pero usually they bring their own guitars man and bass. Ang nahitabo ato sa movements, I think napaisa ka banda na nag-travel light daw sila. Wala sila dala na gitara jud. So gasen sila in advance na sa ilang preferred na mga guitar. So magpahulam pod mi sa ila na ilang gamiton. Pero rare lang tong dili gadala og own gitara. Lagi kay sila na magina sila naka-tune up na daan ron sa ilang ng guitar. So kini kung balik ni sa question no ganina. Nalimot ako ni pangutana ganina. Totoo naman kabalik ni sa kwan ba? Mindanao or back and forth ba Luzon, Mindanao? Kay akong family, ko ganina 'di ba na sila sa taga-Iligan. So nibalhin na po dag CDO sila. Nasa la CDO ka dun? Na diha. Shout out sa iyo na din ni CDO. Kauli ko few months ago yata. This year nakauli ko ni bisita ko sa akong lola, sa akong parents. Pero dili since pandemic dili na siya annual kay galisod ko lupad ato kay na koy ngahadlok ko ato sa kuan sa COVID kina koy asthma. Nya paranoid kay ko mulupad ato. Lao, di ba kung tapad na mamatay na ko. So dugay-dugay ko ka fly in ato. Pero yeah, this year I'll visit ko nila. Like kung mag-visit ka din nga, tanaw gyud magag-shows gyapon. Atong nag-visit ko, wala na koy hanaw unsay mga shows diha. So wala pud koy naadtuan na kuan. Na show. Ito. Kay tanan man na ako mga music na mga kaila, mostly iligan jud sila. So, wala na pud ko kaadto iligan nato. Kay mungutanaw ta kung unsa bay sa Mindanao ba o sa Luzon ba? Like unsa bay napa bay kailangan i-improve ba sa scene ba dinhi sa Mindanao? Like the scene. Ako memories sa mga last shows na akong natuan sa Iligan kay dugay na kayo. So base nag-change na po lagi. Mga tao. Di ko ka-comment. Pero naman isa ka tao gid na wala nag-change ba throughout the years. Wala. Kay lagi gid. Wala ang tabak sa Iligan ba nga? Oo. OG. Like, tanan na mo mag-guest ba? Halos tanan na mo mag-guest na sa podcast kay
Pagaman eh. Kaila ka, nagikan mo. Basta mo, gikan mo iligan. Gikan mo iligan. Kaila mo ni tabak. Ano ba? Mr. Congeniality na siya. Kung na pala award na ba? Siya mo kakuha ng award. So, happy to mo man sa atong podcast. So, unsay mong kinapangutana ganun sa tanan guest na din sa podcast. Unsay mong top 5 albums like influential kasi mo? Top 5? Wait lang. Wala ta. Siguro weird siya na kuan na answer. Kaya murag, basta, bahala naman. Lagi. Kuan, album sa All American Rejects. Itong, ang si title. Self-titled man yata siya. Kaya maudod akong gibalik-balik o gas-gas na CD sa una. Kung swing-swing ba? Kana. Oh, subtitled. Kana isa, I think, siguro first influence na ako siya sa alternative sound. Pero basta. And then next, kay, siguro Tell All Your Friends sa kuan, sa Taking Back. I think we all love that album. Ang Wonder Years na Greatest Generation. Kana, grabe. This album. Papang kilala sa tanan ba yan? Asa pa ba? Peripheral Vision, of course. Oo, syempre. And isa na lang. Oo. Tanaw ko mga records dire. Asa pa ba? Kuan. Album sa Tonight Alive. What Are You So Scared Of? I think. Kana na album. Kay there was a time na nangita ko lain na mga female vocals na mga banda. Unya galisod ko pangita. Unya if na ako'y makita, handful ra kayo. So isa na siya. Tonight Alive, and then 5 na ba? 1, 2. 5 na. 5 na. 5 na. 5 na, okay na. Pwede naman nagawa ng album ba kay. Mo na tong naisip and sound ba? Muna pinagawa na kanta na dunggan ako sa ila. Guys, hindi ka ba nga banda dayo? Dayon. Nangita ko glain na female fronted. Of course, Paramore na diha. New Year's Day, Hey Monday, I think motong tulo. Tonight Alive, New Year's Day, Hey Monday. Na ako'y nalimtan, sorry. Sila to akong mga gina-look up ato sa una. Kay, si Hailey, OG na siya ko lang, yes. Yan eh. Pero, murag dili man siya bagay sa structure sa akong own voice. So, nangita ko glain na kuan, na pwedeng ma-reference. So, yay, to siya. So, before time again, masa sa to sa comment section, gibibog sila din eh. Ang cute magsalita ang mga Bisaya. Alex. Mas dili Bisaya ma. So, si Jerex nga, napaisip ako bigla kung ilang Bisaya words alam ni Tani. Si Kwan lagi magkatumagan na. Kung nabitaw, daghan po na siya Bisaya na friends sa Facebook. Yan niya, mag-post og Bisaya ba? Yan mo, ato siya sa ako. Anong translation dito? I-translate mo nga. Pero kabulo-kabulo na siya mag-Bisaya. Dili. Gamay ra na words. Ay, di ba, gikan ka o Manila to Iligan? So, niyato kag Manila, di pa ka kabulo mag-Bisaya at that time? Kabalo na ko mag-Bisaya. Katong first pa naman na transfer kay mag-Bisaya man sa balay. Okay. So, katong nag-transfer ko, ako mga classmates, taga Manila, di na siya kabalo. Anya, kuan pad ko ato, as if ko na di ko kabalo mo Bisaya. Para mo hindi nyo lang alam. Alam ko, isa may manlibak na ako, Sapon niya po. So, before them again, any shoutouts for any upcoming shows sa imong band? Upcoming shows sa among band. Wait lang, abretag calendar.
August 13, Sad Fest. So, if na si Tabak diha, napod mi Tabak dire, drummer pod siya, nya daghan kay siya banda pod. Nya Mr. Congeniality pod siya. Si Tan Floho. So, gapa Sad Fest na siya. I think it's supposed to be annual, pero since nag-pandemic, nag-stop. Unya karon ra ibalik. Wait lang, tanawan nato ang lineup. So, ang Sad Fest 2023 is ng Dead Years, Adju Luna. So, some of these bands napunta sa emo stage. Sa FET, napud sila dire. So, ang Tidal, ang Thirds, The Mind is a Terrible Thing, Pry, Eiffel, Dolorosa, Webdrul. So, moto siya. Moto siya mong next show. And then, sa 26, sorry, napod mi sa Lucena, ang Irrevocable. Yay! Dayon, mura tong among shows this month. Sa SBC? Sa SBC, September na ang among next shows. So, malipay pod mi if na ay mga months na wala may buhaton kay. Hulay ra. Maka-store pag energy ba? Sunod gan. September 2, Wormrot. And then, September 15, Prince Daddy and the Hyena. Yay! Check lang ang page if you need tickets. Napay tickets. Yes. So, ibang shoutout day. Shout out sa SBC ng mga Bisaya na makasabot na ako. And shout out sa mga SBC ng mga Tagalog na kailangan ng subtitles. So, hello guys. And then shout out sa Indie Iligan crew, sa mga bands na among nakasabay sa una, and to my Indie Ligan friends, si Mikmik, na siya sa Cebu karon, si Buknoy, napod diha sa CDO, pero di siya magawas og balay, sigara tog dula. And then, sa pa shout out, mura to, akong family, if you ever stumble across this sa internet, hello. So, ladies and gentlemen, that was Linian of nakalimutan ko. Irrevocable at Sleeping Boy Collective. Sama ko si Chay ko anyway. Happy birthday, Day! Happy birthday kay Chichay! Happy birthday! Happy nagkwanda na yun, nag-shoutout sa yung birthday day. Namagod siya dani si Bugal-Bugal. So guys, available po na yung podcast po sa Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcasts. So, muna na itong episode yun. Thank you for joining us. Uban na butan next week for another episode sa Musika Lokal Podcast. This is Alfie. Enjoy the weekend and God bless. Thank you.